nakipag-ayos siya sa akin. Sabi ko, sure ka na ba? Kasi baka mamaya nagayuma na naman ako ulit. Tapos ipagsasabi mo pang ayaw mo sa babaeng suki ka mo ng gayuma. 2017, magmula nang umuwi kami ng probinsya. May isa akong anak na dalat. Ang isang anak ko naman ay nasa asawa ko sa Maynila. Kasama ko ang nanay ko at ang kapatid ko na umuwi dito. Sa una, masaya dahil fiesta sa kanila. Hanggang sa isang araw ay nagbago ang lahat. Tandang-tanda ko pa yung araw na yun na malapit na kaming bumalik sa Maynila. Nagkayayaang mag-inuman kami ng mga pinsan ko at yung father side ko. Habang nagiinuman kami, hindi ko na malaya na may nilagay na palang iba sa iniinom ko. Then after nun, 2 araw na lang ibabalik na kami sa Manila nang bigla ko na lang naramdaman na may kakaiba akong nararamdaman sa lalaking to. Yung gusto ko siya laging makita. Yung okay na ako, masaya na ako, basta makita ko lang siya. Hanggang sa nilapitan niya ako at hiningi yung number ko. Then after 2 days, bumalik na kami ng Manila. And then hindi na ako mapakali sa mga nararamdaman ko. Hanggang sa nag-aaway na kami ng asawa ko dahil sa kanya. Nababasa niya yung mga text namin na hindi ko alam ba't ako nagkakaganyan. Isang araw na isipan kong bumalik sa probinsya. Iniwan ko yung anak ko at asawa ko sa hindi ko malaman na dahilan. At pagkarating ko doon sa tita ko, sabi ko, punong-puno na ako sa bahay, puro away na lang kami araw-araw. Pero yung nararamdaman ko is masaya ako kasi makikita ko na naman yung lalaking yun. Okay na ako na nakikita ko siya sa umaga na halos dadaan lang siya ay okay na ako. Tapos paggabi, pag nagkikita kami, masaya ako. Sa gabi, gala dito, gala doon, na kahit isipin ko yung anak ko, hindi ko magawa. Kasi walang laman noon yung isip ko. Nagte-text pa rin sa akin yung asawa ko pero hindi ko nire-reply. Hanggang sa dumating yung araw na pumunta yung nanay ko para sunduin ako. At ang sabi niya, nagayuma raw ako. Pinaalbularyo daw nila ako. Binigay lang doon nila yung picture ko sa albularyo. And then ang sabi sa nanay ko, nagayuma raw ako. Sa una hindi ako naniniwala. Sabi ko, hindi ko na talaga mahal yung partner ko. Na masaya ako dito, hindi ako sasama sa kanila pagbalik sa Manila. Bumalik yung nanay ko sa Manila nang hindi ako kasama at nagpatuloy ako sa ganung setup namin. Pero hindi ko alam na may ginawa pala sila para tuluyan akong magising. At ang sabi ng albularyo, kailangan ko daw madisgrasya para magising ako. Halos 2 buwan din yung nakalipas ay nadisgrasya nga ako. Hindi ako na hospital dahil hindi naman grabe yung sugat ko sa aksidente sa motor. Then after nun, bumalik ako sa bahay ng tita ko na parang walang nangyari. Dire-diretso ako sa kusina para uminom ng tubig. Nang bigla akong napaisip na bakit nandito ako. Na anong ginagawa ko dito, nasa ng anak ko, anong ginagawa ko, ba't sinira ko yung pamilya ko. And then nung oras din yun, ay kinuha ko yung cellphone ko, tinawagan ko yung nanay ko. Nagpadala ko ng pamasahe para makabalik ako sa Manila. Parang nandidiri ako sa kanya na hindi ko alam kung anong ginawa ko, kung ba't humantong ako sa ganon. Hinatid niya ako sa terminal ng bus kasama yung mga pinsan ko pero nandidiri talaga ako sa kanya. Hindi ko talagang magawang tumingin. At nang nakauwi na ako sa bahay, dun ko nalaman ang lahat-lahat ng mga ginawa yung ko. Tatay ng anak ko never akong sinukuan. Nagkaayos kami, napatawad niya ako sa mga kasalanan ko na hindi ko alam yung nagawa ko. Hanggang sa naging okay ang lahat at naging masaya ulit kami. 2018 ay nagdesisyon akong magtrabaho. Muli na naman kaming sinubo. Eto na naman, nag-inuman na naman kami. Naulit na naman ang nangyari sa akin sa inuman. Hindi na ako umuwi sa partner ko at sa anak ko. Sa hindi ko malaman na dahilan ay sumama ako sa lalaking yun. Nag-live-in kami ng buong taon ng 2018. At yung buong taon na yun ay hindi ako tinigilan ng partner ko. Chat siya ng chat pero wala akong pakialam. Deadma at bulag na naman ako sa mga nangyayari. Then until one day, kasal lang kuya ko sa Bicol. Abay ako nun kaya sumama ako. Nakasama ko ulit yung anak ko pero ang layo ng loob niya sa akin. Nang may lumapit sa akin, hindi naman katandaan pero may edad na rin. Sabi niya sa akin, mag-ingat daw ako kasi meron taong gustong umangkin sa akin. Pero deadma lang ako. Tuloy ang pagsasama namin sa isang bahay ng pangalawang lalaking gumawa sa akin ng gayuma. Sobrang tanga ko nun. Nag-aaway kami, minumura niya ako at pinapalayas. Na never kong naranasan sa tatay ng anak ko. And then one time, sinamahan ko yung kapatid niya na nagpapatawas. Nagulat na lang ako at sinabi na kung gusto ko raw matauhan ay inumin ko raw yun. Which is ininom ko. Pag-uwi ko sa bahay ng lalaki ko, nag-away kami. Hanggang sa sinaktan na niya ako at iyak ako ng iyak at awang-awa ako sa tatay ng anak ko. Sa pangalawang pagkakataon na ulit na naman. Umuwi ako sa mga magulang ko at sa tatay ng anak ko. Eto na naman siya, handang magpatawad ng paulit-ulit. Nagkaayos kami at masayang-masaya kami pareho. Nagtrabaho ulit ako at this time may kasama ko na siya sa trabaho. Bundler kami sa Unilever. Halos araw-araw kami magkasama ng partner ko, nag-aaway pero agad din namang nagkakaayos. Akala ko okay na. Dumating yung time na eto na naman, pagsubok na naman. 2020 nang mahalata ko na laging bukang bibig niya yung katrabaho namin. Pagkakain kami lagi niyang binabanggit. Pag nasa trabaho laging ganon. Hanggang sa sinabi ko sa kanya na mukhang miss na miss mo na Laging bukang bibig mo eh. Hindi siya sumagot na nahimik lang siya. Sinabi niya sa akin na hahanapin daw muna niya yung sarili niya sa hindi ko malaman na dahilan. Pagpasok ng 2020, iyak ako ng iyak. Lagi akong
nakatulala sa may bubong namin habang umiiyak. Pumapasok ako sa trabaho na magang-maga yung mga mata ko. Hindi na rin siya pumapasok that time. Until Feb 2021. Nakikipag-ayos siya sa akin kasi nalaman niya na may naliligaw sa akin na may mas mataas na posisyon sa trabaho namin. Sabi ko, sure ka na ba? Kasi baka mamaya nagayuma na naman ako ulit. Sasabihin mo pang ayaw mo sa babaeng suki ka mo ng gayuma. Pero eto pa rin siya nakikipag-ayos. And then inisip ko nung ako na yung nagkaroon ng problema ng paulit-ulit, tinanggap niya ako. Hanggang sa bumalik na rin ako sa kanya. Then February din ay nabuntis ako. Tumigil na ako sa trabaho. Sa bahay na lang ako para maalagaan ko yung mga anak ko. Sa di malamang dahilan ay biglang nagkakwentuhan sila ng mga kaibigan niya. Na nung hinahanap pala niya yung sarili niya is nakipag-inuman siya sa ex niya. Not sure kung anong nangyari kasi pinutol na niya yung usapan na yon. Hanggang sa pinabayaan ko na lang at nagpatuloy kami sa buhay. Tuloy ang laban. Sa mga nangyayari sa amin sa pagsasama namin sa loob ng 11 years. Masasabi kong matatag na kami, kaya na naming harapin yung mga problemang darating pa. So ngayon ay okay na kami, kontento kami sa kung anong meron kami ngayon. 3 na rin yung anak namin at meron na rin kaming maliit na sari-sari store. Na siya habang nagtatrabaho, ako naman yung nasa bahay nagbabantay ng mga bata at tindahan. Hindi naman ako humihingi ng payo, gusto ko lang i-share yung story ko para sa mga listeners mo. Na kahit na anong mangyari, kung pipiliin nyo ang isa't isa, mananatili kayong matatag sa lahat ng hamon sa buhay. Maraming salamat Mami Len, sana'y mabasa at mapili nyo. Letter sender, Micaela ng Pasig. Oo nga, wag ka nang humingi ng advice. Masasaktan ka lang sa akin. Tsaka tigilan mo yung kakainom. Alam mo na nga nagagayuma ka, inom ka pa rin ng inom. Doon na lang ako sa payo mo. Piliin nyo parate yung isa't isa. Magpakatanga yung mister mo. Tapos paulit-ulit mong gawin. Irason mo palagi na nagayuma. Ayos yan, lusot ka.